Nagretiro si Dick mula sa Philippine National Police noong Setyembre 10, 2005. Ang kanyang pamilya ay masaya dahil nangangahulugan ito ng mas maraming oras na magkakasama-sama. Noong siya ay nasa aktibong serbisyo, ang mga posisyong may mas mataas na pananagutan ay naglalayo sa kanya mula sa tahanan. Gayunman, pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, si Dick ay hinirang na pansamantalang pangulo ng Mindanao State University, MSU, sa pangunahing campus nito sa Marawi, na matatagpuan sa Lanao del Sur, Mindanao. Malinaw ang utos kay Dick mula kay Executive Secretary Eduardo Ermita. Ayusin ang kalagayan ng kapayapaan at kaayusan at ang seguridad sa loob ng kompleks ng universidad na may layuning makalikha ng kapaligirang angkop para sa edukasyon. Lalong lumala ang mga problema sa seguridad sa mga campus. Dumami ang mga squatter sa lugar. Ang mga sindikato ng karnaping, droga at kidnapping ay nagpapatakbo sa loob ng campus. Bagamat sa simula ay inisip ni Dick na madali niyang malulutas ang mga problemang ito gamit ang kanyang karanasan sa serbisyo militar at pulisya. Kalaunan ay matutuklasan niya na may mas malalalim at mas seryosong mga isyu na susubok sa kanyang pasensya at determinasyon hanggang sa sukdulan. Naninirahan ng mga Kristiyano, Muslim at mga katutubong tribo na lumad. Mayroong mga digmaang rido at mahabang kasaysayan ng mga tunggalian na umusbong dahil sa pagkakaibang kultural at hindi pagkakapantay-pantay sa sosyo-ekonomiya. Ang mga isyung ito ay magdudulot ng problema para sa administrasyon ni Dick. Binalaan si Dick na may malaking rally na magpoprotesta laban sa kanyang pagtatalaga bilang pansamantalang pangulo ng MSU na sasalubong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pagpili sa kanya ay hindi inaasahan at kontrobersyal. Nang matapos ang termino ni Dr. Kamar Upma bilang presidente ng Mindanao State University, MSU, noong Setyembre 1 ng taong iyon, nakarating sa mga awtoridad sa Manila ang mga ulat tungkol sa di-umano'y pakikialam ng mga warlords sa paghahanap ng susunod na pinuno. Mayroong 21 kandidato sa listahan ng search committee. 3 ang nakapasok sa nangungunang pwesto: si Dr. Macapado Muslim, Chancellor ng General Santos City Campus, at ang nagkakaisang piniling maging presidente, si Dr. Nasruddin Guro, Dean ng College of Public Affairs, at si Dr. Abubakar Otinge Mohammad Masnar, Vice Chancellor para sa pananaliksik at dating Dean ng College of Agriculture. Hindi kasama ang pangalan ni Dick sa listahan. Paano nga ba siya naitalaga? Kinakailangan ang muling pagpapanumbalik ng kaayusan sa MSU, kaya naghahanap sila ng retiradong opisyal ng militar na may PhD at akma si Dick para rito. Nang kumalat ang balita na siya ay itinalaga bilang pansamantalang pangulo, nagsagawa ng mga protesta ang mga guro, alumni, estudyante at empleyado ng MSU at sinuportahan ito ng mga kolumnista ng pahayagan mula sa probinsya at Maynila. Lahat ng nakaraang mga presidente ng MSU, maliban sa unang presidente nitong si Dr. Antonio Isidro, ay mula sa Mindanao at mga Muslim na may koneksyon sa universidad sa pamamagitan ng kanilang akademikong background o pagiging miyembro ng Board of Regents, ayon sa isang kritiko na na-quote. Hindi man lang kandidato si General De Leon, sabi ni Juicy Roxas, isang miyembro ng search committee. Ang hindi nila alam, gayunpaman, ay mayroon palang doktoradong degree si Dick. Habang nakatalaga bilang regional director para sa rehiyon ng Bicol, nakita niya ang pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanyang akademikong pag-aaral sa Bicol University. Ito ay nagbunga ng isang doctorate in Peace and Security Studies. Nauna na, nakuha niya ang kanyang master's degree sa Business Administration mula sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila, PLM. Pati si Senador Aquilino Pimentel Jr. ng Mindanao ay nagpaabot ng kanyang pagkabahala.
Ito ay masama para sa morale ng mga profesional na guro. Masama rin ito para sa ating sistema ng edukasyon. Para sa kanila, si Dick ay isang interloper na walang lugar sa MSU. Nang marating ni Dick ang tatlong palapag na Dr. Antonio Isidro Hall, ang gusali ng administrasyon ng MSU, sinalubong siya ng libu-libong mga estudyante, guro, at kawani na may dalang placard na nagbabarricade sa tanggapan ng administrasyon bilang pagtutol sa kanyang pagtatalaga. Sinisikap nilang pigilan siya sa pagtanggap ng posisyon. Lumaganap din ang mga protesta sa Kalakhang, Maynila, kung saan may dalang mga streamer ang mga estudyante na may nakasulat, "Huwag nang ulitin ang panunupil sa campus, alisin si General De Leon." Isang natatanging labanan ito. Maligayang pagdating sa mundo ng akademya, wika niya sa sarili. Hindi kailanman balak ni Dick na sumuko kahit na humaharap sa mahihirap na pagkakataon. Isang natatanging katangian ng isang nagtapos sa PMA. Ang kanyang karanasan bilang dating pinuno ng PNP Community Relations ang gumabay sa kanya sa predikamentong ito. Kalma siyang bumaba sa kanyang kotse, inabot ang kamay ng lahat, at nagkaroon pa nga ng isang impromptu na photoshoot kasama nila. Nabigla ang mga nagpoprotesta sa paraan ng kanyang pagtugon sa kanilang galit. Ipinahayag niya ang kanyang pag-unawa sa kanilang damdamin. Nangako siya na magsusumikap siya para sa ikabubuti ng unibersidad. Nang siya ay umalis, naramdaman pa rin niya ang pag-aalangan ng karamihan, ngunit naramdaman din niyang nakabuo siya ng ilang kaibigan. Naniniwala siya na nakakuha na siya ng ilang kalamangan. Iyon ay sapat na para sa kanya sa araw na iyon. Huminto muli si Dick sa gusali ng King Faisal Center para sa Islamic at Arabic Studies na idinisenyo bilang isang tradisyonal na Muslim na mosque. Pinunduhan ni Haring Faisal ng Saudi Arabia ang pagtatayo nito. Gayunpaman, napansin ni Dick noong panahong iyon na kailangan ng gusali ng pagkukumpuni. Madilim ang loob at may isang hagdang hindi na nagagamit. Sumunod, bumisita siya sa isang dormitoryo upang maramdaman ang kalagayan ng mga nakatira rito. May mga aso sa loob. Nagluluto sila bawat kwarto. Ang ilan ay walang ilaw, wala ring mga foam para sa mga kama at sira-sira ang mga banyo. "Hindi ko pwedeng hayaang manirahan dito ang sarili kong mga anak," sabi niya, nang may pagkabahala. Gumawa rin si Dick ng mabilisang pagdaan sa kalapit na sentrong pangkomersyo. Ito ay magulo at marumi. Ang basura at mga langaw ay nagkalat, nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng mga tao sa campus. Ang ilang mga silid-aralan na kanyang siniyasat sa daan ay nagpapakita ng kapabayaan. Ang mga gusali ay luma o nasisira. Karaniwan ang nabubulusok na pintura, lumulundong na kisame, at mga basag na bintana. Pagod na siya nang marating niya ang tirahan na itinalaga sa kanya bilang presidente ng MSU. Napagtanto niya ang napakalaking mga gawain na kailangan niyang harapin upang maibalik sa ayos ang MSU. At isipin mo pa, ang nakita niya ay ang mga panlabas na problema lamang ng unibersidad. Mas malalalang problema pa ang naghihintay sa kanya. Nangako si Dick. "Mula sa araw na ito, nangangako akong magsikap mamuno ayon sa moto ng PMA, tapang, integridad, at katapatan." Walang naniwala na kayang baguhin ni Dick ang MSU. Mayroong isang propesya na walang leader, Muslim man o Kristiyano, ang makakaligtas sa MSU mula sa lumulubog nitong imahe bilang katapat ng University of the Philippines sa Manila. Ayon kay Dr. Nasruddin Guro, dating vice-presidente para sa mga usaping akademiko, nangako si Dick na pabulaanan ang propesiyang ito. Inihalal si Dick bilang pansamantalang pangulo ng MSU noong Setyembre 21, 2005. Kaagad pagkatapos ng seremonya, tinawag niya ang kanyang mga tauhan sa kanyang opisina upang siya ay sabihan siya sa kalagayan ng kani-kanilang mga departamento.
Itinala niya ang ulat ng mga ito at sinimulang planuhin ang mga hakbang na kanyang isasagawa upang maibalik ang karangyaan ng MSU. Una, pinagyaman at inasa niya ang mga pangunahing prinsipyo ng ugnayan ng tao bilang isang paunang kondisyon sa tagumpay. Ang pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa ay isang prinsipyong itinanim sa mga kadet ng PMA mula sa kanilang taon ng pagiging freshman hanggang senior year. Ini-apply ni Dick ang prinsipyong iyon sa kanyang mahigit 30 taong serbisyo militar. Layunin niyang gawin din ito sa MSU. Taos-puso niyang pinaniniwalaan na kung siya ay magsisimulang gumawa ng mabubuting bagay, susundan siya ng iba. Mula noon, si Dick ang magiging halimbawa. Gusto niyang malinis ang grandstand, kaya siya mismo ang nagwalis sa paligid, mahusay na humahawak ng walis. Kailangan ng halaman ang golf course, kaya nagtanim siya ng mga pandekораsyong palumpong. Lumalabas siya mula sa tanggapan ng Pangulo upang pumunta sa iba't ibang unit pang-akademiko at hindi pang-akademiko at sa mga kalye upang makilala at ipakilala ang kanyang sarili sa mga kawani ng unibersidad. Pinangungunahan niya ang seremonya ng pagtaas ng watawat tuwing Lunes kapag siya ay nasa campus. Makikita siya sa iba't ibang lugar, personal na nagsusuperbisor at nagsusuri sa mga bagong konstruksyon, bumibisita sa mga kolehiyo at silid-aralan, at nakikipag-usap sa mga guro at kawani. Di naglaon, nakilala na siya ng lahat sa kanyang mukha. Pinahahalagahan ng lahat ang kanyang tunay na malasakit para sa MS. Matapos itatag ni Dick ang pundasyon at kapaligirang angkop para sa mabisang pamamahala ng MSU, itinutok niya ang kanyang pansin sa pisikal na pagpapabuti ng campus. Noong Oktubre 18, 2007, nakipagkita si Dick kay Dr. Emilio T. Yap, Pangulo at Tagapangulo ng Manila Bulletin, MB, isa sa mga nangungunang pambansang pahayagan na nakabase sa Maynila. Siya rin ang Tagapangulo ng Manila Hotel, isang marangyang hotel sa Maynila. Sa kanilang pag-uusap, inimbitahan ni Dr. Yap si Dick na sumali sa pamilya ng MB. Nagulat si Dick at hindi niya ito inaasahan. Napakakaakit ng alok. 4 na beses na mas mataas ang sahod kaysa sa natatanggap niya bilang Pangulo ng MSU. Ngunit tumanggi si Dick. "Natutuwa ako sa inyong alok," sabi niya kay Dr. Yap. "Ngunit sa ngayon, itinuturing ko ang aking panunungkulan sa MSU bilang gawaing misyonaryo at nais kong tapusin ang mga bagay na sinimulan namin doon. Sir, ang tunay na dahilan ng aking pagpunta rito ay upang humingi ng donasyon ninyo para sa isang gusali, upang makapag-accommodate ng mas maraming estudyante," sabi niya. Sinabi niya kay Dr. Yap na ayon sa kanilang pagtataya, ang isang gusaling 8 beses 28 metro ay maaaring maglaman ng 3 silid-aralan na 8 beses 8 metro at isang opisina na 4 beses 8 metro. "Kailangan namin ng humigit kumulang 1,119,000 piso para sa gusaling iyon," ipinaliwanag ni Dick. Tahimik siya ng ilang minuto. Nang magsalita siya muli, tuluyan nang nabigla si Dick. "Paano kung 5 milyong piso ang ibigay para sa 4 na gusali?" Sa tulong ng 5 milyong pisong tseke na ibinigay ni Dr. Yap, kasama ang panlabas na pondo na kanyang hiningi mula sa mga kaibigan at taga-suporta, dumaan sa malawakang pagbabago ang pangunahing campus. 4 na gusali ng akademya ang itinayo: ang Integrated MSU Research and Development Center para sa Lawa ng Lanao, ang College of Natural Sciences and Mathematics, Biochem Research Laboratory/Classroom, ang College of Agriculture Annex para sa Department of Animal Science, at ang Institute for Local Governance at Graduate School Accreditation Center ng College of Public Affairs. Isang karagdagang gusali sa MSU Lopez Jaena Campus ang itinayo gamit ang pondo mula sa kanyang mga personal na kaibigan. Tayo ng VIP lounge, ang pagpapagawa ng gymnasium at grandstand, ang pagkukumpuni ng mga silid-aralan,
at ang pagkokongkreto ng VIP Drive. Isa pang 2.5 milyong piso ang inialay ni Speaker ng House na si Jose de Venecia para sa kagamitan sa IT. Ang Commission on Higher Education, CHED, ay nagbigay ng 11.8 milyong piso para sa pagtatayo ng Statistics Center. Ang pagkukumpuni ng mga silid-aralan at ng Media Center, Dating Language Center. Ang pagkukumpuni at pagpipintura ng mga gusali at laboratorio. Ang pagbili ng kagamitan, mga computer, isang AutoCAD plotter, isang water pump at hatchery. At ang pagbili ng mga monoblock na upuan para sa mga silid-aralan. Gamit ang sarili niyang pera, bumisita si Dick sa Washington, D.C. upang hikayatin ang mga alumni ng MSU sa ibang bansa na tumulong. Nagbunga ito. Na-impress sa kanya, ang mga alumni ay nagbigay ng kanilang paunang kontribusyon na $4,000 para sa pagtatayo ng isang water reservoir na magbibigay ng tuloy-tuloy na daloy ng malinis na tubig sa mga dormitoryo sa campus. Sa huli, itinayo ang pangalawang water reservoir sa karagdagang suporta ng pondo mula sa parehong grupo na naninirahan sa ibang bansa. Si Dato Ismail bin Mohamad, isang Pilipinong pilantropo, ay nagbigay ng 6 na milyong piso para sa karagdagang pagpapaunlad ng King Faisal Center, isang kilalang palatandaan sa campus ng Marawi. Ang mga pisikal na pagbabago sa loob ng campus na natapos sa record na oras ay itinuring ng mga guro, estudyante, kawani at alumni bilang halos mahiwaga. Ang dating sira-sirang mga gusali ay inayos at ipininturahan ng dilaw at maroon. Mga bagong gusali na pinalamutian ng mga okir at sarimanok ang itinayo. Mga daanan ay itinayo sa mga karaniwang lakaran upang mabigyan ang mga estudyante ng lilim at proteksyon mula sa ulan. Ang buong campus ay naibalik habang ang mga squatter ay nailipat. Ang mga tambakan ng basura ay nilinis at ginawang mga parks. Noong Agosto 23, 2007 sa ganap na 10:00 ng umaga sa harap ng gusali ng administrasyon na Isidro Hall, isang tinatayang dami ng 2,000 katao ang nagtipon. Kabilang dito ang mga opisyal ng unibersidad, mga dean at direktor ng iba't ibang unit akademiko, mga guro, kawani at estudyante ng pangunahing campus ng MSU at mga panlabas na unit ng unibersidad, at ang iba ay mula pa sa malalayong lugar tulad ng Baloy at Sagiara. Huminto sa paglalaro ang mga atleta at coach, nakalahok sa kasalukuyang intramural games ng unibersidad at sumali sa kanila. Ipinapahayag nila ang kanilang matibay na suporta para sa pagpapanatili at pagtatalaga kay Dick bilang regular na presidente ng sistema ng MSU. Magtatapos na sa loob ng 1 buwan ang isang taong pagpapalawig ng kanyang pansamantalang pagtatalaga. Nagulat si Dick dahil hindi niya kailanman hiningi sa kanila na gawin ito para sa kanya. Lahat ay kusang loob na dumating ayon sa mga tagapag-organisa. Ang kanilang damdamin ay galing direkta sa kanilang puso. Labis na naantig si Dick. Marami ang may dalang placard at bandera na nagpapakita ng suporta. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga Muslim, Kristiyano at lumad sa kamakailang alaala na nagpapakita ng pagkakaisa sa pagsuporta sa Pangulo. Buong lakas na naroon ang media ng North Mindanao. Ang mga kalahok ay sumisigaw, "Gusto namin si Daddy De Leon bilang Pangulo. Mahal namin si Daddy President." 2 linggo bago ang rally, kumalat sa buong campus ang hindi kumpirmadong ulat na aalis si Dick bilang presidente ng MSU pagsapit ng Setyembre 1, 2007 na ikinagulat ng lahat. Hindi nila maunawaan na ang isang masipag, dedikado at mapagkakatiwalaang lider na muling binuhay sa loob lamang ng 24 na buwan ang halos patay na institusyon ay hindi makakakuha ng suporta mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang pakiramdam sa mga campus ng MSU ay naging puno ng pag-aalala at lungkot.
kahit ang kanyang mga dating kaaway ay pumuri kay Dick. Siya ay resulta ng isang maling proseso at iyon ay nananatili hanggang ngayon. Ngunit pinatunayan ng lalaking ito na kahit isang maling proseso ay maaaring makalikha ng tamang tao para sa hamon. Sa katunayan, siya ay tila 10 talampakan na mas matangkad. Ang MSU, noong siya'y dumating, ay isang pira-pirasong grupo sa halos lahat ng sektor ng mga stakeholder. Ang laganap noon ay bawat isa para sa sarili. Ngunit ang lalaking ito ay gumawa ng himala sa pagsasama-sama ng mga pira-pirasong grupong ito at muling pinukaw ang pagmamahal at pagmamalaki ng lahat para sa ating MSU. Ang mga pira-pirasong sektor na ito ay ngayon ay nagkakaisa sa pagsuporta sa pangarap ng manlilingkod ng pangarap na ito, isinulat ng kanyang dating kritiko na si Juicy Roxas. Inilarawan ni Dr. Rebecca M. Alawi, tagapangulo, Language Center, si Dick bilang ang dumaraan na gumawa ng pagbabago. Ilang araw ang lumipas, binigyan si Dick ng pansamantalang suspensyon ng 3 buwan. Pinayagan siyang magsilbing pansamantalang pangulo hanggang sa katapusan ng 2007. Noong Enero 7, 2008, muling sumabog ang balita tungkol sa kanyang paglaya. Sa pagkakataong ito, totoo na. Noong Lunes na iyon, inanunsyo ng Malacanang ang pagtatapos ng panunungkulan ni Dick bilang pansamantalang pangulo ng MSU. Si Dr. Macapado Muslim ang naitalagang pansamantalang pangulo simula Enero 4. Sa seremonya ng turnover noong Enero 21, 2008, nagsalita si Dick sa kabila ng malakas na palakpakan mula sa mga manonood na sumisigaw, "Daddy, Daddy, Daddy!" Lumingon ako at nakita ang aking sarili noong Setyembre 2005 sa MSU, kung saan ang mga opisyal, guro at estudyante ay nababahala, ngunit sabik sa pagbabagong magaganap sa inyong mahal na alma mater. Sa isang tahimik na panalangin para sa karunungan mula sa itaas, na may matibay na pananampalataya sa Diyos at tapang na harapin ang mga problema ng diretsyo, ako ay nangako na walang kondisyong paglilingkuran, mamahalin at paggigisingin ko kayo upang sama-sama nating matulungan ang MSU na muling makamit ang kanyang kaluwalhatian bilang sentro ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal para sa ating mga anak, kanyang sinabi. Bahagyang nanghina ang boses niya na parang sinasakal. Nagpatuloy siya. At ngayon ay iiwan ko kayo. Kayo na minahal ko bilang aking sariling mga anak, aking pamilya at pinakamalalapit na kaibigan. Ang 2 taon at 4 na buwan na aking inilagi kasama ninyo ay makabuluhan at di malilimutang mga taon na palaging may espesyal na puwang sa aking puso. Pinatatag ninyo ang aking paniniwala sa kakayahan ng mga tao na malampasan ang mga hadlang at gumawa ng pambihirang pagbabago. Para sa akin, kayong lahat ay mga bayani sa sarili ninyong paraan dahil matapang ninyong hinarap ang mga hamon kasama ko sa Universidad ng mga Nakaligtas. Sandaling huminto upang pagmasdan ang mga pamilyar na mukha. Nagtapos siya sa pagsabi, "Isang araw, kung pahihintulutan ng tadhana na muling magtagpo ang ating mga landas, sana ay mayroon pa rin tayong enerhiya, sigla at malasakit upang gumawa ng pambihirang pagbabago sa anumang paraan. Panatilihin nating nagliliyab ang diwa ng MSO." Tinapos niya ang kanyang talumpati sa isang paalala. At sa paglipas ng mga taon, kung sakaling muling mapaisip ang aking pangalan sa inyo, pakatandaan ninyo na higit sa lahat, ang aking serbisyo ay isang regalo ng pagmamahal. Lahat ay tumayo at binigyan siya ng mahabang palakpakan. Ang mga sigaw na "Daddy, Daddy, Daddy" ay umalingaw-ngaw sa gym habang dumadaloy ang mga luha. Marami ang nahirapang makakita ng huling sulyap sa lalaking itinuturing na arkitekto ng pagbabago sa MSU. Itinaas ni Dick ang kamay ng papasok na Pangulong si Macapado Muslim. Nang makita niyang halatang
Adi mapalagay ang mga tagapakinig sa kanyang pag-alis bilang Pangulo, hinikayat niya silang magpakita ng pag-iingat. Suportahan natin si Dr. Macapato Muslim na ngayon ay nasa pamumuno ng universidad. Alalahanin natin na ang isang karapat-dapat na layunin ang pinakamahalaga. Ang mga pinuno at tagapagtaguyod ay pansamantala lamang. Hanggang sa huli, si Dick ay isang taong may prinsipyo. Ipinakita niya ang kababaang loob sa pagtalikod sa pagkapangulo ng isang institusyong minahal niya. Natutunan niyang magtagumpay bilang isang maingat na nagwagi at matalo ng may biyaya at determinadong hangaring manalo. Bilang isang sundalo, itinuro sa kanya ang sumunod sa isang utos kahit gaano ito kahirap. Ang klase ng 71 ay may maraming una sa kanilang kolektibong tala. Ang serbisyo ni Dick sa MSU ay isa sa mga ito. Sa mahigit 100 taong pag-iral ng PMA, si Dick De Leon ang may karangalan na maging nag-iisang nagtapos ng PMA sa mahigit 3,000 na nakapagtapos hanggang ngayon na namuno sa isang malaking sistema ng universidad. Ang kanyang tagumpay sa akademikong mundo ay kinilala. Siya ay kalaunan pinarangalan ng kanyang pangalawang Cavalier Award mula sa PMA Alumni Association, isang hinahangad na parangal na ibinibigay sa mga alumni na namumukod tangi sa kanilang serbisyo sa bayan. Pagkatapos ng 2007, nagpatuloy ang karera ni Dick sa larangan ng edukasyon nang maging Executive Vice President siya ng isang kilalang pribadong universidad, ang Centro Escolar University sa Manila, at kinalaunan Pangulo ng Philippine Public Safety College. Tulad ng iba pa niyang naraanang katungkulan, ginampanan niya ang lahat ng ito ng tama at marangal. Matapos ang kanyang panunungkulan bilang presidente ng Philippine Public Safety College, si Dr. Ricardo F. De Leon, PhD, ay hinirang bilang Chief, National Intelligence Coordinating Agency sa ilalim ng Administrasyong Presidente Bongbong Marcos.